Hello po mga ka-Sunset Moments. Greetings po sa ating lahat. Andito lamang po ako sa veranda. And I just want to show you itong ongoing na snow. No? Tingnan po natin dito. Makikita natin dito sa labas yung mga cars, no, na talagang napapayungan na ng puting snow. Over there, isang tree na puting-puti na. Parang nilabhang bulang-bula na. Dito sa kabila, andun, yung roof niya, yung ceiling niya, puti na talaga. Again, yung isang car dito, pinayungan na ng puting snow. No? Pero dito sa veranda, medyo natunaw-tunaw na siya dahil sa meron akong heater dito sa malapit-lapit. Kaya pinakita ko lang sa inyo yung pasok tayo sa loob. Talagang malamig, -3 degrees Celsius. Kaya dito tayo sa loob. Ayusin natin muna. Parang against the light. Oops. Uupo si matanda. Sandali po. Ayusin natin ang camera ni Lolo. Okay, maganda na ba? Parang ibang anggulo. Pati yung jacket ko para kung si dito, si Captain Marvel. Okay. So again, dito po tayo sa Nagano, Japan, winter season. Kasi ngayon talagang hindi mo maiwasan mag-jacket talaga ng doble-doble. No? Dito sa loob ko, isa pang jacket na may hood. No? Tinanggal ko lang yung hood. Ito, yan sa loob. Tapos jacket dito sa labas. Pero habang tayo video, tanggalin ko muna tong hood na ito. Okay. Kagabi po, medyo, or kahapon, bumaliktad po yung natin, yung pakiramdam natin. Kaya hindi ko talaga makaya-kayang isipin yung mga, i-organize yung mga natin, tawag nito, contents natin or gusto nating ipamahagi. Pero naka-ready naman yung theme natin. I just don't like to say content, no? Pero I am thinking na yung theme natin sa mga sharing natin, although ito nga, ang lamig-lamig, kailangan kong itong makapal na kumot dito sa legs ko. Kahapon, may sharing lang ako habang nagpapahinga, no? Dahil nga sa hindi masyadong maganda ang kalusugan, or I don't feel energetic enough. Kaya dito lang ako sa bed, and I was just trying to recall and ask of my schoolmates before, my instructors, professors before. And naisip-isip ko yung mga kahalagahan ng mga memories natin ba habang nag-aaral pa tayo. No? Of course, as a teacher, hindi mo naman masabi-sabing teacher ka na lang, pero you came from being a student. No?
or sa elementary nga ay pupils. No? Pero inisip-isip ko, sino nga ba yung mga teachers ko nung elementary? No? At sino yung naisip-isip ko pa na mga pangalan? Sino yung naging favorite or close kong teacher na kilala sa akin noon pa? And I remember na dun sa Turil, Davao City, Philippines, no? Doon ako sa Piedad Central Elementary School. Yung grade 2 ako, andun ako hanggang grade 6. Nag-graduate ako doon sa Turil, Davao City. At ang malala ko, yung sa grade 2, si Mrs. Bonita. Nalimutan ko na rin yung first name niya. And isa siya sa mga mabait na teachers ko noon sa elementary. Sa grade 3, si Ma'am Araneta. No? And matanda at saka malusog na kahit na retired na siya, talagang from 65 nung nag-retire siya, lumapas na siya ng 70s, naging 80s ata yun siya, kaya bawing-bawi niya sa pension niya, yung retirement or pension niya. No? And then, merong isang teacher na talagang favorite ko noon, yung sa Boy Scouting ko noon. No? Nasa, anong subject doon? Hardware. No? Parang carpentry. No? Na gumagawa kami ng parang sculpture. No? And yun, nakukuha ko yung mga projects namin. Naging ninong pa nga siya sa akin nung kumpirma. But sorry, hindi ko lang maalala yung family niya or pangalan niya. But he is so good to me. Kumbaga sa akin, favorite ko siya sa elementary school. And then, matapos yung elementary, na-graduate ako, I took the entrance examination. And I passed nga doon sa Davao School of Arts and Trade sa Davao City na mismo. So, scholar ako doon, kaya lang may kalayuan. May kalayuan at siyempre mamamasahe ka, gastos. No? Although nasa city na kami, tumitira na kami sa bahay ng auntie ko, pero mamamasahe ka pa rin, double ride pa nga eh. Kaya hindi na pumayag yung mother ko. Kaya hindi ko na pakinabangan yung scholarship ko doon. But I was enrolled sa Rizal Memorial Colleges ng Davao City. And then, di ko na maalala yung mga teachers ko noon eh. Pero one of yung isang ugali at pamamalakad ng teacher ko nung third year high school ata ko noon. Assistant principal siya noon. Medyo very strict din siya. Kaya medyo nalaman ko na lang na yung first days of the class namin, pag umuupo ka at that age kasi, parang gusto mong iyuyug mo yung isang paa mo, I don't know how to call it, na habang nakaupo ka, yugyug mo yung isang leg mo, kaya pauntog-untog na ganyan. Napapansin yun ng teacher namin. And at that age, grabe ba naman sabi na, sino yung nakaupong yumuyog dyan? You stop that as if you are masturbating. When I heard about that, sabi ko, wow. From that word, talagang alam niya kung ano yung mga kilos o gawain ng mga nagbibinata.
Pero doon ako nakuha ko yung ano niya, parang the way she treat students na on their age, at that age, na yung guide niya or guidance niya, medyo hindi naman militaristic, kundi talagang may impact. No? So talagang focus ka talaga sa mga lecture. Kaya in a sense, no, nakafocus ka. Hindi ka napupunta sa kung saan-saang mga personal na kagustuhan mo habang nag-aaral. Isa nga, ma-remember ko nung nagtuturo na ako, habang nagtuturo ako, sa high school yun eh, nagtuturo ako ng physics noon sa high school. Well, tapos na ako noon, nagtuturo na ako noon. Pero nakikita ko na while teaching, may isang babae na nasa second row siya ng classroom. No? Nakatingin siya sa salamin. Tapos nasuklay siya ng suklay. Tapos parang nagme-makeup pa rin na ganun-ganun siya. While we are inside the class. Kaya pinuna ko siya, you stop that now, we are having our class. No? Medyo siguro na-offend siya. No? Ginanyan niya sa bag niya yung makeup kit niya, pinasok na padabog. Kaya I just tried to keep calm. Ang sabi ko, let's just focus in our class, in our lessons this time. No? There's a proper time, a proper place sa mga gusto nating, personal nating gawain. Yun, mga experiences ko sa high school life. No? But doon ko rin naranasan yung mga crush noong high school. No? Ang isa nga doon naging ano siya, Miss Miss High School, no, of Rizal Memorial Colleges. No? Pero yun ang una kong crush. Wow. Beautiful talaga, beauty. Pero, of course, crush lang, inspirations. Pero, hindi ko niligawan yon. No? Wala akong experiences talaga sa ligaw-ligaw. But, pagdating naman sa college, well, from one University of Mindanao sa Davao City, nipagpatuloy ko yun sa Pangasinan State University na. Pero nahinto nga ako more than mga 8 years ata, 80, 90, or 12 years, 11 years na nahinto ako sa college studies ko dahilan nga sa nagkaroon ako ng interest sa pastoral works. Naging lay missionary ako noon. And along the way, naatasan ako ng director namin na bumalik na nga daw sa pag-aaral para when I'll graduate, I can help the school na owned by the church. Kaya nagpatuloy ako ng klase, self-supporting na ako noon. No? And ang nangyari noon, since malayo ako sa Davao City, andun ako sa Pangasinan, so I tried to go to a state university para mura. 10 pesos per unit ang noon, ang tuition fee. Unlike now na talagang during the administration of Rodrigo Duterte, na ginawa na talagang libre. Lahat-lahat, no? Free tuition fees, pati miscellaneous fees. Ang na talaga ng mga estudyante ngayon, pamasahe, mga libro, yun na lang parang gastusin nila, mga projects, mga kailangan nila, paggawa ng thesis, projects, OJT, yun ang mga nagiging gastusin na lang nila. So it's quite good. Pero during my time, kailan ba yun? 1990?
1990 na bumalik ako sa schooling. 10 pesos per unit sa State University. Mahal sa sa private na more than 100 pesos per unit. No? So, doon ako sa State University pero as an independent student noon, I have to work while studying. But I have no place to stay. So, kailangan ko ng boarding house and 80 pesos ang kada buwan ang renta doon. Pero since yun ang pinakamura na malapit talaga sa State University, walking distance lang, mga about 400-500 meters lang, malalakad-lakad lang. And then, ang pagkain din, ang pagkain din isang bagay din yun. But good to know na wala nang wala nang uniform. Kaya much easier sa akin kasi hindi na ako magpapagawa-gawa ng mga uniform. So, isa nga, I don't know kung nabanggit ko na ito sa mga nakaraan noon or naisulat ko na dun sa mga write-ups ko sa lapis ni Cadano. Pero I just want to mention this once again. Na 80 pesos ang boarding house per month. Pero ang ginawa ko talaga, wala pa akong down payment noon. Ginawa ko, hindi pa ako nakapagbayad-bayad. 24/7 lang naman ako doon sa boarding house except yung school hours ko doon sa State University. Talagang every day, every morning, na naglilinis-linis na ako doon sa sa backyard. Ako na yung nagwawalis-walis doon kasi na-surrounded kami ng mga kaimito trees, mga mango trees. Kaya every day may mga falling leaves talaga na kailangan mong linis-linisin din. Although andun yung landlord, pero nag-volunteer ako. Nag-initiate na lang ako maglinis-linis doon every morning. And then sa afternoon naman, kung libre na rin ako and wala akong masyadong assign, naglilinis-linis pa rin ako doon. At even sa dirty kitchen, maraming mga doon kasi estudyante nga rin lang nung andon, kung saan-saan na lang yung nakalatag-latag yung mga panggatong o mga nila, pinggan or mga kaldero. Ako na rin ang nag-volunteer na maglinis-linis at mag-ayos-ayos. Napansin niya ng landlord, kaya ang sabi niya sa akin, okay, Alan, ituloy mo na lang yung paglilinis-linis. Libre ka na, wag ka nang magbayad ng boarding house fee mo. Ituloy-tuloy mo na yung paglilinis-linis dyan. I-maintain mo na lang yung boarding house. Tuwang-tuwa ako noon kasi as a independent working student noon, libre na yung yung boarding house ko, and then walking distance rin lang. And ang naging ko na lang yung 10 pesos per unit. Mayroon ako mga 18-21 units per semester. So 210. Tapos miscellaneous pa miscellaneous kung ano-anong projects. So yun ang isang ko. Ang sabi ko, madali lang sana ito pag talagang merong trabaho. Pero malayo-layo sa downtown yung yung pwede kang mag part-time job, kahit na sa mga convenience store o restaurant, mag-dishwasher, mag-waiter doon. Malayo-layo kasi, sasakay ka pa. Pamasahe na naman. May instructor akong nag-suggest na mag-working student daw ako. And I applied. And salamat sa Diyos, natanggap ako na working student. Pero per hour lang yung doon, yung sweldo or wage doon. 4 pesos per hour. 4 pesos per hour or per day. So sa umaga,
kailangan before the class, malinis na yung mga rooms, yung lobby. No? So, ako nagwawalis-walis doon, parang janitor nga. No? So, every morning ko yun. Kaya, no, sa hapon din, ganun na rin, pulot-pulot ng mga papel-papel, walis dito, punas dito. Lalo-lalo na sa faculty room, sa dean's office, sa library, mga gano-ganon. No? So, yun ang mga inuna-una ko. And mura lang, 4 pesos. No? Kaya in a week, 4 times 5, no? 20 pesos lang kada linggo. Of course, kung iano ko naman sa isang buwan, 4 times or 20 times 4, 80 pesos per month. Yung pagkain ko, no? Yun ang isang bagay na inaano ko rin, no? Pero ano pa rin ako, nakasurvive ako dahilan sa ang isang ginagawa ko nga pag lunch break andun sa canteen, pumupunta ako sa canteen, kunwari nga ako bibili ba ako ng pagkain, pero tinitingnan ko doon yung mga huhugasan na nakita ko nakatambak-tambak na doon, then yung mga in charge sa canteen nagbenta-bintahan na sabi nga, "Ma, marami nang huhugasan, ha? Volunteer ako, ha? Mag-dishwashing muna ako." Na, tuwang-tuwa yung mga teachers doon. Tapos matapos nilang nakita ng malinis na yung mga pinggan, yung sa lababo, pinupunas-punasan ko rin yung mga mesa-mesa doon. Then tuwang-tuwa sila. Tapos tatanong pa sila, "Walan, kumain ka na ba?" Hindi pa po, ma'am. Hindi nga ako nakaano ng baon eh. Na, bibili nga sana ako rito pero kaya pa naman. Ganun ba ito? May pagkain dito pa. So dito kumain ka na rito. Doon nalilibre yung ano ko, yung pananghalian ko. And then, pag hapon naman, babalik ako doon sa canteen na linis, tapos yun, malinis na. Parang part na rin sa working student ko noon. And then, pag bago magsasara yung canteen doon, may mga kunti-kunting naiiwan doon na mga ulam, kanin, ganon. Tapos binibigay na nila sa akin. Alan, dalhin mo na ito, mapapanis lang ito bukas. Dalhin mo na ito, panghapunan mo na yan. Sige po. Tuwang-tuwa na ako. Kaya pag uwi ko sa boarding house, may ulam na ako panghapunan. So, it's a way, diskarte, kung paano mo, diskartehin mo yung pag-aaral mo. Kaya yung lunch, yung dinner, libre na. Yung ulam ko na lang, or yung agahan ko na lang, doon ako nakikikape ako doon sa mga ka-board mates ko doon. So, yun, diskarte. Nag-survive ako doon hanggang makatapos. Pero isang instructor ko doon na actually hindi ko siya talaga naging instructor. PE instructor siya. Na medyo na rin mga 50, 55 na kumbaga waiting na lang siya sa retirement age niya ba. Pero PE instructor, babae. Nung makita ko siya nagtuturo-turo ng physical education 1, physical exercises, physical education, madali lang. Kumbaga, kung sa martial arts, warm up lang yun. Then, individual sports, ganun. Sabi ko, kayang-kaya ko ito. So, nag-volunteer ako. Ma'am, I'm a martial artist. Gusto kong para ma-exercise ko pa rin yung yung katawan ko sa pagka-martial arts ko. Volunteer po ako, ma'am. Magturo ako kung gusto nyo. Sige. Panunuorin kita. How will you do it? So, warm up kami, hands exercises, legs exercises, and then stretchings, hanggang na inano ko na sila sa mga yung mga splitting,
from 90 degrees ng dalawang paa nila hanggang itulak-tulak magiging 100 degrees, no? Hanggang 120 degrees. Napaparay talaga yung mga estudyante doon. Pero tuwang-tuwa yung instructor doon, si Ma'am Leticia Silva, taga Binalonan, Pangasinan. No? And tuwang-tuwa siya na habang andun ako nagtuturo, andun siya nagsusupervise pa rin. No? Tinitingnan pa rin niya. And then makita niya yung estudyanteng parang tamad-tamad, pinupunta niya doon. Sinabihan niya, you follow the instructor. No? You follow the instructor. Huwag kang papatay-patay dyan. No? You work. You stretch. Ganon pa rin siya. So, siya pa rin ang teacher doon. Pero ako, parang nagiging group or class leader lang ako doon na naging assistant ng PE instructor. No? Hanggang nalaman niya yung buhay ko, kung paano ako at bakit ako nagsisikap pa rin mag-aral. Although at that age, medyo 20, almost 30 na ako noon eh. No? Almost 30. No? Or 28 siguro yun. Ganon. So makita ng mga teachers na bakit matanda na akong nag-college. Kaya kuninto ko sa kanila na naka-third year engineering student ako noon pero nahinto because I volunteered to be a lay missionary. Not knowing na yung kapatid pala ng teacher na yon ay isang pari. Na? Kaya nung malaman niya, yun, nalaman niyang may spiritual inclination din ako. No? Very siya sa akin, naging very close siya sa akin. Ako naman, respeto ako sa kanya dahilan sa, kumbaga, na-apply ko na rin yung martial arts ko doon hanggang inorganize ko na yung martial arts club doon sa State University. So meron akong extracurricular activity din doon sa school. Now, pagdating sa mga midterm na yan, no? Nag-aalala ako kukulangin yung tuition fee. Now, minsan, andun ako sa dean's office, tinawag kong ng dean, ang sabi niya, Alan, can you bring these papers to the faculty room? You give this to the faculty head. So, pumunta ako sa faculty room, no? To the other end ng building na yon, second floor. And then, pag dating ko doon, no? Yung assistant din nata yung inano ko, Sir, galing po kay Dean. Pinapabigay po ito sa for the faculty daw. Sa inyo ko po daw ibibigay. So, tinanggap ng assistant dean. No? It was lunchtime yun. Lunch break. Nang tumalikod na ako, nakita ko si ma'am, no, yung PE instructor, si Ma'am Silva. Meron siyang daladalang chalk box. And then, umiikot-ikot siya, table to table. Then narinig ko kung ano yung sinabi niya. Sabi niya, for tuition fee ni Alan Cadano, no, any amount. Ganun siya. Siya yung parang nagsusolicit sa mga faculty members. Nung narinig ko yun, di ko mapigil-pigilan yung emotion ko. Labas agad ako dun sa faculty room. Dun ako sa lobby, umalis ako dun. Pero napaiyak-iyak talaga ako dun. I tried to control my emotion na rin. No? So, ano ba yung No? I hope parang nawala na ata yung Bluetooth ko. I hope marinig-rinig nyo pa rin yung I hope marinig-rinig nyo pa rin yung sound. No? So, ganun ang nangyari. No? May tumulong sa akin, no? Doon sa tuition fee. Kaya, hindi ko malimot-limutan siya.
At talking about favorite instructor, ito si Ma'am Leticia Silva ang talagang tumulong-tulong sa akin noon. And the whole year or the whole college or education years ko noon, academic years, siya ang hindi ko malimulimutan. Hanggang nag-masteral ako, nag-doctorate ako, natapos ko lahat-lahat yung nag-graduate studies ko, siya pa rin ang nasa isip-isip ko. Meron akong thesis advisor na dissertation advisor, pero yung maestrang yun na hindi ko talaga classroom teacher, volunteer lang ako sa sa classroom niyang mag-assistant instructor kumbaga. Pero siyang hindi ko malimulimutan. Very, very friendly, very open-minded, na may self-discipline, and very niya yung mga estudyante. Matulungin talaga. Sabi nga ng co-faculty members doon na siya daw talagang mabait talagang faculty member nila doon. So, yun guys, recollection ko lang ito, no? On how I tried to go with my academic schooling from elementary to high school, wala pang senior high school noon, to my college course, private university, and to the state university na naipatuloy ko noon. No? And I was so happy to recall it. So, wherever you are, Ma'am Leticia Silva, Ma'am Leti, thank you so much. I cannot forget you. You are a model to my academic education. Maraming salamat po talaga. Happy New Year po, Ma'am Leti. Thank you very much for all your artistic help sa akin.